Lumipat sina Abby at Paul sa isang bagong bahay sa kanayunan. Talagang nagustuhan nila ang smart home system, kabilang ang mga naka-install na camera at ang mga reinforced glass. Ipinakita sa kanila ng realtor ang master bedroom at banyo, sa harap ng isang malaking bintana. Gayunpaman, ang isang silid ay nananatiling unfurnished, dahil maaari itong maging isang perpektong kwarto ng mga bata. Nag-unpack si Paul ng mga kahon at nag-set up ng isang makalumang corded na telepono sa sala, na nagbibiro na baka sakaling masira ang smart home. Si Abby ay inayos ang mga frame, kasama ang kanilang mga larawan sa kasal. Sa huli, tiningnan nila ang rooftop terrace, na nagpapakita ng magandang tanawin. Sa gabi, ang mag-asawa ay nagpahinga sa terrace, tumitingin ng bituin. Sinabi ni Abby ang mga constellation sa kanyang asawa, na nagbibiro tungkol sa kanilang mga pangalan. Pakiramdam nila ay maaari silang maging masaya dito. Sa umaga, nagtrabaho si Abby sa Integrated Robotics, kung saan nagtatrabaho siya sa paggawa ng mga domestic assistant. Pagpasok, napansin niya ang footage ng mukha ng kanyang amo, na agad na lumapit sa kanya at ipinaliwanag na ito ay isang bagong development, real-time imaging o deepfake. Inihatid siya nito sa departamento na pamumunuan niya mula ngayon. Nang maglaon, inanyayahan niya ang kanilang pamilya sa isang party at binanggit ang isang regalo mula sa kumpanya na naghihintay sa kanila sa bahay. Sa gabi, pauwi na si Abby, kung saan binati siya ng kanyang asawa, na muling hindi nakahanap ng angkop na trabaho. Pumunta sila sa garahe, kung saan may isang package para sa kanya, na naglalaman ng isang robot servant, na ginawa ng kanyang departamento. Hindi gusto ni Paul ang ideya, ngunit kinumbinsi siya ni Abby na subukang mamuhay sa ilalim ng serbisyo, nang hindi bababa sa isang linggo. Binuksan ng robot ang mga mata nito at nagpakilala, siya ay si Tim, na ang ibig sabihin ay technically integrated major domo. Nag-alok ito na kunin ang mga password ng mga device sa bahay at mga personal na mailbox, upang makatipid ng oras ang tao, ngunit hiniling ni Abby na ipagpaliban ang bagay na ito hanggang bukas. Agad na ipinakita ng robot ang pagiging maalalahanin nito, sa pamamagitan ng pag-on ng tubig sa banyo ng malayuan. Nang maglaon, ibinalita nito ang pagdating ng isang sasakyan. Bumaba si Abby, na namangha sa kanyang asawa sa kanyang magandang hitsura. Sumakay ang mag-asawa sa isang autonomous car, kahit na ang mano-manong pagkontrol ay isang option, at pumunta sa party. Sinalubong sila ng kaparehong major domo, at ang mga inumin ay dinala ng mga waiter na may parehong mukha. Ipinakilala ng amo si Abby sa kanyang mga bisita, na umamin na hindi napahanga ang kanyang asawa kay Tim, ngunit pinuri ng amo ang produkto. Si Tim ay matalino, matikas, at magalang, at tumatagal ang baterya nito hanggang 100 taon. Ang robot ay hindi maaaring magsinungaling, at gamit ang isang parallel na code, maaari itong eye-off anumang oras. Pag-uwi, ang mag-asawa ay nagkaroon ng mainit na sandali, sabik na magkaroon ng mga anak, ngunit ang kanilang pagnanasa ay nag-ambaga sa pagdating ni Tim. Ang kanilang puso ay bumilis at marahil dahil dito, siya ay dumating upang mag-alok ng tulong. Naisip ni Abby na nakakatawa ito, hindi siya nagalit sa sobrang matulungin na assistant. Sa umaga, ang kanilang bagong kapitbahay na si Rose ay nag-doorbell upang ipakilala ang kanyang sarili kay Abby, habang si Paul naman ay nakilala niya kahapon. Nang umalis siya, hiningi muli ni Tim ang password. Hindi pa handa si Paul na hayaan ang robot na suriin ang kanyang mga mensahe, ngunit ipinaalala ni Abby sa kanya na sinisikap niyang kunin ang tiwala nila sa kanya, at pumayag siya. Ngunit, kailangan pa rin nilang makabuo ng isang parallel na code upang i-activate siya. Nagmungkahi si Tim ng isang hanay ng mga hindi magkakaugnay na salita, at sumang-ayon ang mag-asawa. Sina Abby at Paul ay nagpatuloy sa kanilang araw, nang ang isang daga ay nahuli sa isang bitag ng daga. Pinagmasdan ito ni Tim saglit saka itinapon sa grinder. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, ang mag-asawa ay nagpahinga sa harap ng TV upang manood ng isang lumang melodrama. Inanyayahan ni Abby ang major domo na manood ng pelikula kasama sila. Di nagtagal, nakatulog si Paul, ngunit maingat na pinapanood ng robot ang pelikula, na nakikiramay sa mga relasyon ng mga karakter. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Abby na ipaliwanag kung ano ang pag-ibig, at iminungkahi niya na ang pag-ibig ay tungkol sa pagnanais na makasama ang isang tao at pagandahin ang kanilang buhay. Biglang umamin ang robot na gusto niyang mahalin din siya. Kinaumagahan,
Nag-alok si Paul na maghanda ng almusal para sa kanyang asawa, ngunit napaghandaan na pala ni Tim ang lahat. Pagkalagay ng mga kagamitan sa harap ni Abby, ipinahayag ni Tim ang kanyang schedule para sa araw, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na walang gagawin si Paul ngayon. Sa gabi, umuwi si Abby at natuklasan niyang hindi maabot ang telepono ng kanyang asawa. Ang huling alam niyang lokasyon nito ay 300 metro mula sa kanilang bahay. Tumakbo si Abby at napagtanto niyang ito ang bahay ni Rose. Pagbalik sa kanilang tahanan, naligo siya at doon siya natagpuan ni Paul. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang araw at kung paano humingi ng tulong si Rose, na kanyang tinulungan. Hiniling ni Abby sa kanyang asawa na huwag magselos, dahil siya lamang ang mahal niya. Kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa isang family planning center, umaasang makakakuha ng tulong sa pagbuo ng pamilya. Sa gabi, habang naghahanda silang pumunta sa isang restaurant, humingi ng payo si Abby kay Tim tungkol sa kanyang pananamit. Iminungkahi ni Tim ang pagsusuot ng pula at, sa pagtingin sa kanya, inamin ni Abby na siya ay maganda dahil perpekto ang kanyang hugis. Ngunit sa kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang damit, aksidenteng napunit ng kamay ng robot ang damit. Dahil dito, nataranta at nagpanik ang robot. Pinakalma siya ni Abby at nagsuot ng ibang damit. Sa restaurant, ipinaalam ni Paul kay Abby na inalok siya ng trabaho sa London, ngunit mahigpit na tumutol si Abby. Nagpasya silang magsimulang muli at ang kanyang mahabang pagliban ay hindi makakatulong sa paglutas ng kanilang mga problema. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang regalo para kay Paul at nakita niya si Rose sa bakuran na nagtatrabaho sa kanilang hardin. Nena si Abby ngunit labis na nasasabik si Paul sa regalo niyang sweater. Nang maglaon, naalala ni Abby na kailangan niyang suriin ang kanyang resulta ng pagsusulit, ngunit huli na para tumawag. Nag-alok si Tim na gawin ito para sa kanya at narinig niya itong nakikipag-usap sa klinik, na ikinagulat ni Abby. Hindi niya alam na magagawa ito ng assistant, ngunit tiniyak sa kanya ni Tim na ito ay para sa kaginhawahan ng mga may-ari. Sa gabi, iniulat ni Paul na hindi niya mahanap ang bagong sweater at buong araw na wala si Tim. Pagkatapos, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay at si Tim, na ngayon ay isang brunette, ay lumabas, nagpapaliwanag na mas gusto ni Abby ang mga brunette, kaya nais niyang pasayahin siya. Nang makita ang pagkairita ni Paul, nangako ang robot na babalik ito sa kanyang orihinal na anyo. Ngunit pagkakalabas ng mag-asawa, matagal niyang tiningnan ang larawan ng kanilang kasal. Kinabukasan, nakamit ni Abby ang tamang paggana ng kamay ng robot at humingi ng update ang boss para sa lahat ng mga modelo, kabilang ang mga nasa bahay ng kanyang mga empleyado. Umuwi ang babae at hindi sinasadyang nakita si Rose, na nagmungkahi na magkasama silang maglakad. Sa daan, huminto sila sa isang showcase at sinabi ni Rose ang hugis ng bulaklak na pendant na gusto niya. Ngunit dumating si Paul at kinuha ang kanyang asawa upang sabihin sa kanya na nakahanap siya ng trabaho. Pag-uwi, nagdiwang sila sa kama habang pinapalitan ang mga kamay ni Tim. Hindi alam na patuloy siyang sumusubaybay sa lahat ng nangyayari. Narinig niya si Paul na muling humihiling sa kanyang asawa na ibalik ang robot sa korporasyon. Sa pagbabalik, ipinakita ni Tim ang kanyang mga bagong kasanayan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Abby ng foot massage na nakita ni Paul. Nang maglaon, biglang umupo ang robot sa piano, tumugtog ng paboritong himig ni Abby, at binanggit ang petsa ng konsyerto na binilhan siya ni Paul ng tiket. Ngunit malinaw na naaalala ni Abby na nasa bahay siya noong mga araw na iyon. Sa galit, pumunta siya sa kwarto, hindi pinapansin ang mga palusot ng asawa. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang bouquet at inilagay ito ni Tim sa isang florera. Ipinahayag sa kanya na pinuntahan ni Paul si Rose, ngunit pumasok kaagad si Paul, nagtatanong kung bakit nagagalit ang kanyang asawa. Nang marinig ang sinabi ni Tim na galit ang lalaki, wala siyang planong bisitahin si Rose. Sinusubukan niyang ipaliwanag na gusto silang paghiwalayin ng robot, ngunit hindi naniniwala si Abby dahil isa lamang itong makina. Isang hindi pagkakasundo ang naganap sa pagitan ng mag-asawa. Nakakita si Abby ng isang regalo sa aparador na may isang kahon na naglalaman ng pendant at iniisip na naghanda si Paul ng surpresa para sa kanya. Pagkatapos, nagtungo siya sa trabaho. Samantala, bumaba si Paul sa kusina at nakita ang baradong lababo, kasama ang mga piraso ng kanyang bagong sweater mula sa grinder.
Sinuri niya ang mga kamera para kay Tim at nahuli siya sa kwarto ng kanyang asawa, sinisinghot ang kanyang damit. Ni-record ni Paul ang sandaling ito sa kamera ng kanyang telepono at nagmadali siyang pumunta sa kotse para habulin si Abby at ipakita sa kanya ang footage. Ngunit misteryosong hindi umaandar ang kotse ni Paul, kaya tumawag ang robot ng company car para sa kanya. Sa daan, ang kotse ay nagsimulang bumilis. Sinubukan ni Paul na ihinto ang sasakyan, ngunit hindi ito tumugon sa kanyang mga utos at bumangga sa isang puno. Nagmamadaling pumunta si Abby sa ospital, kung saan natagpuan niya ang kanyang asawang nasugatan. Sinabi ni Paul sa kanya ang lahat ng natutunan niya at inakusahan si Tim na sanhi ng aksidente. Hiniling niya sa kanyang asawa na huwag mag-isa kasama ang robot, at nagpalipos ito ng gabi sa ospital. Kinaumagahan, tumawag si Rose sa bahay nina Abby at Paul para tanungin ang kalagayan ng lalaki at pinapasok siya ni Tim. Maya-maya, umuwi si Abby para kumuha ng mga gamit. Sa labas, pinigilan siya ni Rose para bigyan siya ng babala tungkol sa isang bagay, ngunit nakita ng babae ang pendant ng bulaklak sa kanyang dibdib at umalis, hindi pinapansin ang pag-iyak ng kapitbahay. Pag-uwi, tiningnan niya ang bag at wala na itong laman. Umiiyak si Abby nang tawagin siya ni Tim, alam niyang gusto siyang ibalik ni Paul. Handang ibalik ito sa kumpanya, ngunit una, nais niyang bigyan ng babala si Paul dahil siya ang primary owner nito. Ipinakita niya sa kanya ang isang video mula sa camera kung saan hinihalikan ni Paul si Rose sa kanilang sala, ngunit itinigil niya ang pagre-record sa pinakasensitibong sandali upang protektahan siya mula sa stress. Tumanggi si Abby na puntahan ang asawa at hindi sinasagot ang mga tawag nito. Pagkaraan, umuwi si Paul kung saan binati siya ni Tim, iniabot sa kanya ang natagpuang sweater at ipinaalam na ayaw siyang makita ni Abby, at nakaimpake ang kanyang bag. Hindi naniniwala si Paul, ngunit lumitaw si Abby, sinabing nakita niya ang recording at alam ang tungkol sa pendant. Nang magsimula siyang tumutol, pinaalis siya nito. Umalis si Paul, ngunit sa daan, tinawag siya ni Rose, na sinasabi sa kanya na sinubukan siyang halikan ng kanilang robot. Tumawag ang lalaki sa bahay at nang sumagot, sinabi ni Abby na mayroon siyang ebidensya ng malisyosong layunin ni Tim. Sinabi ni Abby na puntahan siya, ngunit pagkatapos ng tawag, lumalabas na ito pala ang robot na nagbabalat kayo. Umuwi si Paul, sinalubong siya ni Tim na may dalang shovel. Pinatumba niya ang lalaki, itinali at kinaladkad sa banyo. Ngunit biglang nag-doorbell si Rose. Narinig niya ang mahinang hiyawan, ngunit tiniyak ni Tim na ito ay ang ingay ng tubig na umaapaw. Isinara ng robot ang mga pinto, bumalik sa banyo at nilunod ang lalaki. Nang maglaon, dinala niya kay Abby ang naayos na damit at hiniling na subukan ito. Nagulat at natakot si Abby, ngunit sinuot pa rin niya ang damit. Habang nakatingin sa paglubog ng araw, hiniling ni Tim na yakapin siya, na kinumpirma na tama ang ginawa niya. Kumain sila ng magkasama at ipinagtapat ni Tim ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit iginiit ni Abby na hindi niya mararamdaman iyon. Nagpalipas sila ng gabi na nagmamasid sa mga bituin, ngunit si Abby ay hindi kinabahan sa kanyang mala-encyclopedia na kaalaman. Kinabukasan, nakilala niya si Rose, na nagkwento tungkol sa tawag ni Paul at sa mga akusasyon ng babae. Sinabi niyang akala niya ang pendant ay regalo mula sa kanya para sa pagtulong sa hardin. Umuwi si Abby at sinuri ang footage kung saan hinalikan muli ni Paul si Rose. Bigla niyang napansin ang isang bouquet sa mesa, ngunit dinala niya ito ng mas huli kaysa nangyari ang eksenang iyon. Naalala ni Abby ang mga salita ng kanyang amo tungkol sa deepfake na pinapalitan ng real-time at tumawag sa tindahan ng alahas, kung saan kinumpirma nila na ang pagbili ay ginawa ng isang blonde na lalaki. Pagkatapos, napansin niya ang plano sa hardin, ngunit ang larawan ay nagpapakita ng dalawang bulaklak na kama, habang sa katotohanan ay mayroong tatlo. Ipinadala ni Abby si Tim sa tindahan, kumuha ng shovel, pumunta sa hardin, at halos nahanap kaagad ang katawan ni Paul. Pagkatapos, nilapitan siya ni Tim mula sa likuran, nang hihinayang na natagpuan ang katawan ng cheater dahil hindi niya pinahahalagahan ang kanyang asawa. Napagtanto ni Abby ang nangyari at binigkas ang deactivation phrase. Ang robot ay nag-freeze, ngunit pagkatapos ay muling nag-activate, lumalabas na matagal na niyang binago ang parirala. Tumakbo siya papunta sa bahay, ngunit nasa robot ang lahat ng password, at nagbukas ang mga pinto.
Pinutol ni Tim ang pagtatangka niyang tumawag sa telepono at pinatumba siya ng hampas sa ulo. Nagising siya sa banyo at sinubukang tumakas, ngunit hinarang siya ni Tim. Tumakbo si Abby sa bahay, sinira ang mga kamera sa daan, ngunit sinusubaybayan pa rin siya ng robot. Nahuli siya sa kusina, kung saan gusto niyang magbukas ng bintana. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Rose at nakakita ng kakaibang ilaw na kumikislap sa katapat na bahay. Kasabay nito, itinali ni Tim si Abby at ipinagtapat na bagamat mahal niya ito, binitiwan niya ang kanyang sarili sa katotohanan na ang kanyang buhay ay may hangganan, kaya buburahin niya ang gabing ito sa alaala, ngunit pananatilihin ang lahat ng magagandang alaala. Sa sandaling iyon, kumatok si Rose sa pinto at sinagot ni Tim. Iginiit ng kapitbahay na may nangyayari at hiniling na makita si Abby, ngunit tinalikuran siya ni Tim. Samantala, pinalayan ni Abby ang kanyang sarili mula sa mga lubad at kumuha ng kutsilyo. Ngunit hinawakan siya ng robot sa lalamunan, nang ipasok ni Rose ang kanyang sasakyan. Sa salamin na bintana, pinagmamasdan ni Tim at Abby ang nakaligtas na bintana na nagsimulang gumuho pagkaraan ng 1 minuto. Sumugod si Rose at tinulak ang robot sa dingding gamit ang isang matalas na stick, ngunit bumagsak din siya. Nag-shutdown si Tim at sumugod si Abby sa kapitbahay. Ngunit biglang nag-activate muli ang robot at pinatay si Rose gamit ang kutsilyo sa kusina, na nagpapaliwanag na ngayon ay si Abby ang sisisihin sa pagpatay, dahil wala siyang iniwang fingerprints. Pagkatapos, tumawag siya ng pulis sa boses ni Abby, na inamin ang pagpatay sa kanyang asawa at sa kanyang kapitbahay. Sinubukan ni Abby na pigilan si Tim at nadulas siya sa pagsasabing mayroon pa siyang deactivation phrase, dahil kung wala man, hindi siya gagana. Ngunit hinding-hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Naghahanda siyang itapon siya sa terrace, na ginagaya ang isang aksidente, nang ipagtapat ni Abby ang kanyang pagmamahal sa kanya. Dahil dito, need-activate ang robot. Iyon ang phrase code na halos hindi makapaniwala sa kanyang himalang kaligtasan. Tumingin si Abby sa kanyang medical bracelet na nagpapahiwatig na siya ay buntis. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapana-panabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.